dumating na ang tamang panahon. Ha? Nagkakaipitan na po sa ombudsman, mga kababayan. Ang ginigisa ngayon o ang nasa hot seat ngayon sa ombudsman, mga kababayan, walang iba kundi si dating Speaker Martin Romualdez. Ayan na. Kakanta na kaya si Romualdez? Dahil iniipit na siya ngayon ng ombudsman? At ang masaklap pa ho, mga kababayan, ginamit po ng ombudsman ang naging testimonya ng dating 18 Marines. Na ayon na rin sa mga naging testimonya ng dating 18 Marines ay hindi lamang si Speaker Martin Romualdez ang mga nakatanggap ng pera mula sa flood control. Si Saldico, yan, ibang mga senador at ilang mga kongresista. Pero sa ngayon, mga kababayan, dito muna tayo kay Martin Romualdez kasi siya na po ang nasa hot seat, mga kababayan eh. O eto ho, ang kanyang pag-question, mga kababayan, sa ombudsman. Hindi ho nakatiis si Romualdez. Kinwestiyon niya ang ombudsman. Kulang na lang, banatan niya eh. Kung ako, si Romualdez, hindi ko ho palalagpasin itong tila, panggigipit sa akin. Kung ako, si Romualdez, mga kababayan, dapat hindi ako papayag na ako lang ang makukulong. Ikakanta ko. Yung pinsan ko na mastermind. Di ba? Oy! Former Speaker Martin Romualdez, naku, wag kang pumayag, sir, na ikaw lang. Ikanta mo lahat ng mga nalalaman mo. Kasi hudang kasama ang pinsan mo, ikanta mo na. O ito ang sabi niya. Gawin natin ang tama. Ayan na. Pumalag na nga. Kinuwestiyon ni dating House Speaker Martin Romualdez ang paggamit ng Office of the Ombudsman sa testimonya ng 18 ex-bodyguards para sa isinagawang investigasyon sa kinakaharap niyang flood control complaints, mga kababayan. Ombudsman, baka makalimutan ho ninyo, sir, mga madam, na ang testimonya nitong 18 dating Marines ay hindi lamang po si Martin Romualdez ang mga nakatanggap ng maleta at sangkot sa flood control scam. Hindi lamang po si Martin, marami pa. Kung iniimbestigahan ho ninyo si Martin Romualdez gamit ang mga naging testimonya ng 18 ex-Marines, papaano ho yung iba ng mga politikong sangkot sa flood control scam? Sana umabot din po sa kanila ang investigasyon mga madam at sir. Masaya kami sa ginagawa ho ninyo na ayan na, iniimbestigahan nyo na si Romualdez, pero meron pa pong ibang mga mambabatas. Nasa Senado yung iba naman nasa Kongreso, at higit sa lahat, di umano yung Pangulo mismo. Sabi ni Saldico, eto pa ito ba ang patas na investigasyon? Sabi ni Romualdez yan, mga kababayan. Mga testigong ibinasura na, kinasuhan pa ng cyber libel at perjury. Gagamitin pa rin para lang ituro ako at ako lamang sa ni Romualdez. Pinasusumiti na ng ombudsman si Romualdez ng counter affidavit bilang bahagi ng preliminary investigation
sa kinakaharap niyang plunder, direct and indirect bribery, mga kababayan, graft at money laundering complaints. Ayon po ito sa isang balita, mga kababayan. Ayun na nga, para kay Martin Romualdez, hindi daw po patas, mga kababayan, ang isinagawang investigasyon ng ombudsman. Kasi daw, itong dating 18 Marines, ibinasura na daw. Ayan, ha? Meron di umanong kinakaharap na cyber libel. Sinampahan pa ng kasong perjury. Hindi daw nararapat na gawing testigo o paniwalaan yung kanilang mga naging testimonya. Ikaw naman, Martin Romualdez, parang hindi mo naman alam ang laro ngayon. Kung sino ang nagsasabi ng totoo, ipinakukulong, kinakasuhan. Naturalmente, etong 18 ex-Marines, nagsasabi ho ng katotohanan, Sir Romualdez, na kayo ay sangkot sa flood control scam, maging yung pinsan mo rin di umano, Pangulo, mga senador at kongresista, sangkot. Ano ba nangyari sa mga lumalaban sa korupsyon? Tulad ni Marcoleta, Martin Romualdez, Martin Romualdez, ano nangyari kay Marcoleta? Kay Mike Defensor? Kay Jinggoy Estrada? Ibagay sila ang lumalaban sa korupsyon, kinasuhan hanggang sa makulong. Ngayon, di umano umuugong na si Alan Peter Cayetano at Robin Padilla, isusunod na. Kani-kanina lang lumabas, nakakasuhan na rin di umano si Ligarda at ang anak niya na si Leandro Leviste. Sila-sila po ang lumalaban, Martin Romualdez, sa korupsyon. Lalong-lalo na sa flood control scam na yan. Kinakasuhan na. Ganon din ang nangyari sa 18 ex-Marines. Sir? Maswerte ka nga Napakaraming nauna sa iyo Dapat nga ikaw ang nauna ngayon sa kulungan. At mabulok ka sa kulungan. Kaya kung ako sa iyo, Martin Romualdez, Sir, huwag kang papayag na ikaw lang ang makukulong. Mabigat itong kaso mo, Sir. Napakarami ho nito. Napakaraming kaso mo, Sir. Plunder, nako, walang piyansa yan. Direct at indirect bribery, nako po. Graft at money laundering. Sir, ang dami nito. Matagal-tagal na laban ito. Martin Romualdez, papayag ba kayo? Na kayo lang ang makukulong, ang paiimbestigahan. Kalaunan nito, makukulong rin po kayo kung talagang mapatunayan na sangkot nga kayo. Bagamat para sa aming mga pobreng Pilipino, totoong sangkot kayo. Dahil bumabatay kami sa mga naging eksperyensya ng dating 18 Marines. Batay po yan sa kanilang mga naging testimonya. Romualdez, huwag kang papayag na ikaw lang. Kung makukulong ka, dapat magkasama kayo ng pinsan mo. Ikanta mo na, Sir. Bago pa man kayo, labasan ng tawag nito, ng arrest warrant, ikanta mo na yung pinsan mo, hindi ka naman na makakatakas. Kasi, baka ngayon, minomonitor ka na. Hindi ka talaga patatakasin. Gagawin kang pain ng pinsan mo mismo. Para maging ligtas siya, bumango ang pangalan niya, Martin Romualdez, makinig po kayo, Sir. Ikaw ang ipapakulong niya. Para bumango ang pangalan niya. Kasi bagsak na nga siya sa trust ratings,
performance ratings at kung ano-ano pang mga kung ano-ano pang mga ratings na isinasagawa ng mga survey firm. Para bumango siya. Kailangan ang sigaw ng publiko na ikulong ka, kasuhan ka, gagawin niya yan, sir. Maniwala ho kayo sa mga pagdududa ninyo. Alam namin na nagdududa na ho kayo, na talagang tataluhin ho kayo ng mismong pinsan ninyo. Kaya wag ho kayong mag-atubili. Martin Romualdez na ikanta. Ang sino mang mga nalalaman mong sangkot sa flood control scam, wag kang papayag na ikaw lang ang makulong, sir. Bahala ka. Masarap ang buhay dito sa labas. Habang ikaw naghihemas-rehas, ay yung mga kasama mong mga kawatan din, nagpapakasarap buhay, papayag ka ba niyan? Kumakain sila ng mga masasarap na pagkain. Nakakapamasyal sila sa malalayong bansa at kilalang mayayamang bansa samantalang ikaw naghihimas-rehas. Nagpapakasarap sila sa kanilang mga kabit. Samantalang ikaw wala. O ano?